Mismong si dating Bucor Chief Franklin Bucayo na nagsabi ang mga preso ang naghahari-harian sa Bilibid. Balitang hatid ni Lay Alves. Sinong mag-aakalang sa loob ng New Bilibid Prison minsay may nadiskubreng swimming pool? Ang mga maimpluwensyang inmate mistulang buhay-hari sa loob. May nakapagtayo pa nga ng isang recording studio at mala-hotel na kwartong may jacuzzi. Ang ganitong sistema sa New Bilibid Prison nauungkat muli sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng umunoy kalakalan ng illegal na droga sa loob. Sa testimonya ni Franklin Bucayo, dating hepe ng Bureau of Corrections, ibinunyag niyang hawak daw sa leeg ng mga inmate ang mga nagbabantay sa Bilibid. Upon assuming I was shocked like you to learn of the great magnitude and multitude of the deep-rooted problems of our prison facilities resulting from decades of government neglect. The most appalling of which is that the NBP is no longer a prison, but has turned into a fort seemingly controlled by inmates. Ang naghahari raw ng mga preso sa Bilibid, sila ring mga sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Batay sa datos ng Philippine National Police noong 2014, dalawang malaking grupo raw ang naghahati sa Bilibid drug trade. Ang Presidio side na binubuo ng mga preso mula Luzon at pinangungunahan ng Sige-Sige Commando leader na si JB Sebastian. 4 na grupo raw ang hawak ni Sebastian na may mahigit 5,000 miyembrong preso. At ang Carcel side na binubuo naman ng mga inmate mula Visayas at Mindanao na pinamumunuan ni Herbert Colango. Hawak daw ni Colango ang tinatawag na Oxo Allied Group na may 8 gang at 7,000 miyembrong preso. Noong kalihim pa ng Department of Justice si Senadora Laila De Lima, kinumpirma niyang kinokontrol ng mga nakapiit na drug lord ang mga tauhan ng Bucor. Nakapanglulumong pakinggan ang mga balita na lumalabas sa nakaraang mga buwan, lalo na nitong mga huling araw lamang, na naglalarawan sa Bureau of Corrections bilang isang ahensya ng gobyerno na pinapatakbo di umano, hindi ng mga opisyales at tauhan nito, kundi ng mga mismong inmates na dapat ay nakapiit dito. Ika nga, the reports say the inmates are running the penitentiary. Simula nitong Hulyo, sa pagkapalit ng administrasyon, ang PNP Special Action Force na ang nagbabantay sa Bilibid. Pero sa kabila ng mas pinahigpit na seguridad sa Bilibid, noong September 28, may nakapuslit pa ring ice pick sa Building 14 ng Maximum Security Compound. Ginamit ito sa pananaksak na ikinamatay ng inmate na si Tonico at ikinasugat ni Sebastian at 3 iba pa. Nangyari ito kahit pa tad-tad na ng CCTV camera ang gusali. Lay Alves, GMA News.